Siya ang pinaka-nagustuhan ko yung sagot. Ang question kasi, paano mo mapopromote yung bayanihan in our modern age? Sa palagay mo, nasagot niya ba? Kung ikaw ang sasagot, paano mo siya sasagutin? Mapopromote ng pagkain natin yung pagka-Pilipino natin sa diverse na lasa. Ito ay may mga kwento na mula pa sa kanununuan natin. Hi guys, and welcome back to our channel. My name is Janae. I'm Naive. For today's vlog ay papanoorin natin ang Alinbe. So, papanoorin natin ang naging final question and answer for the Pearl of the Orient Philippines 2024 pageant. So, bago tayo tumungo sa ating reaction at sa panonood ay atin munang alamin kung ano ba tong Pearl of the Orient kasi inaugural edition nila to eh. Pumunta tayo sa Manila Bulletin, may nahanap tayong article. Wow. Wow. So, Miss Pearl of the Orient PH is the newest pageant in town, sabi niya. And then, it's from two of the most trusted names in local pageantry. Sabi doon, the search is unique because it requires the contestants to speak in native Filipino language. But I think, nung pinanood natin yung grand finals, hindi yun na-sustain. Personal perspective, personal opinion. Konti lang yung challenges nila na napakita yung culture and heritage. Actually, hindi talaga siya ganun na ipakita, di ba? I don't know, kayo lang humusta. Opinion ko lang yan. Ikaw, ano? Pero ano naman, I think it's a good step to... Good start. Oh, it's a good start to put a highlight on the culture and heritage nga ng Philippines. Siyempre, it's an inaugural Yeah, maganda yung pageant. ano. I like the concept. I like the vision siguro. But may mga kulang, ganyan. Yeah, let's hope na it would get better and better for the years to come. Meron daw silang tatlong titles. Miss Cosmopolitan World, Miss Tourism Globe, and Miss Glamour Look International. Pero hindi in-award yung kada title or kada crown. Ang in-award lang doon is yung grand winner and then they do have the culture ambassador tsaka Heritage ambassador. and lastly, sabi kasi doon sa article, we cannot guarantee that this is going to be the biggest and most prestigious pageant. Of course, and we do have Binibini and yung PH and also Miss World Philippines. But anyhow, it's still Binibini. Everything, kumbaga, ang pinaka-nanay ng lahat ng pageant sa Philippines, it's Binibining Pilipinas. Once sa Binibini, Always ready. Kayo nang humusga kung na-fulfill nila yung three things na minention dito sa article kasi sabi, one is that we will be true to our prizes and promptly pay our winners. medyo ano ngayon yan matunog na kumbaga issue. And then two, we are going to have a decent pageant, meaning we will make sure it's going to be a fair competition, which is, I don't know, parang ang hirap ng maghanap ng siguro national pageant na fair. Diba? At saka mahirap din i-define sa ngayon kung ano ba yung fair competition. Meron kasi during the preliminary, merong isang judge na may story sa Instagram and then eto, kumbaga 25% yung overall points were scoring. Pero 40% is the organization's assessment. So, yeah, yun. So, number 3, our pageant will aim to highlight the authentic culture of the Philippines. And we really want to encourage local winners who cannot make it to the big national pageants. So, they're welcome to join us. Yung nga, masasabi ko siguro na it's a good thing na nag-innovate, nagre-revolutionize ng mga traditional platform. Pero there's a lot of room for improvement pa rin talaga. So, ayan, and without any further ado, let's watch their final Q&A. At ang una nating papanoorin ay ang naging Q&A performance ni Westman from Nueva Vizcaya. Siya yung second princess. So, yun din, itong part na to, parang naguluhan din ako or parang na-surprise din ako that night. Miss World, kaya kumbaga. The Philippines is known for its rich culture, heritage, and diversity. How do you think this diversity contributes to the country's identity on a global stage? And Filipino, kilala ang Pilipinas sa mamamayang pamanang kultura at pagkakaiba-iba. Paano sa tingin mo ang pagkakaiba-ibang ito ay nakakatulong sa pagkakakilanlan ng bansa sa buong mundo? Magandang gabi sa inyo lahat. Naniniwala ko na tayong lahat na Pilipino ay may pagkakaiba-iba. Gaya na lang sa aking probinsya. Merong 18 indigenous
also proudly saying that I am advocating for linguistic diversity, wherein maaari nating matutunan ng iba't ibang kultura, iba't ibang salita ng mga ninuno natin. Ipinasa nila ito sa atin. Gusto ko malaman ninyo na dapat natin itong aralin sa bawat araw natin pamumuhay. Maraming salamat. So, Ano yun ba ang sinabi masabi mo? mo. Feeling ko lang medyo nag-enjoy siya dun sa topic na marami siyang gustong i-input, kumbaga, na hindi niya na na-mind yung oras. So, Ako hindi. Hindi sa hindi niya naman yung oras, hindi niya naintindihan yung question. Like, paano nakakatulong yung pagkakaiba-iba ng kultura natin? Hindi, ano ang gagawin mo oo. para makatulong? It's totally Sabagay. it's a totally different question. Let's be real na hindi niya talaga nasagot. Hindi rin natin masisisi kung bakit ganun yung naging sagot niya or what. Kasi pressure din naman na sumagot on stage and then with a, yun nga, sabi natin, with a time limit. The category of my question is role models and Filipino values. this time it's mga kuha Pearl of the Orient 24, First Princess Kayani Cortez from Tarlac. at pagpapahalagang Pilipino. So in English, my question goes, who do you consider as a modern-day role model embodying Filipino values and why? So in Tagalog, sino sa tingin mo ang isang modernong panahong huwaran na nagpapakilala ng mga magpapahalagang Pilipino? Ang bakit? Good evening, in modern world, my role model is Miss Catriona Gray because I see her as a woman of courage, knowledge, and a woman who has substance in life. She uses her platform for good. She possesses a strong work ethic. She strives to give her best to empower. And I believe that she's trustworthy and people speak well of her. And I believe that that is a true beauty and a role model should be. Thank you. Ano masasabi mo doon? Ako talaga mauna. Mauna ka kaya. Parang ang tanong kasi doon is, sino ang role model mo who embodies na The yung inano niya Filipino yung culture or values, parang inano niya yung Filipino values. Nagiging ano na kasi practice, naging kasanayan na sa mga beauty queens na kapag tinanong ng ganun, sasabihin nila si Catriona Gray, si Pia, ganyan. Pero ang tinatanong kasi, who embodies the Filipino values. Kumbaga, sa question, nag-end siya dun sa, ano lang, role model. Parang ganun, role model niya lang. Yun lang yung sinagot niya. Kasi pwede mo namang isagot siguro na isang national artist. Let's say, siguro Ryan Cayabyab, ganyan. O di kaya, sino ba yung mga sikat na artist yung sa Baguio, di ba? Maraming artist doon. It's about being aware dun sa, ano natin, di ba? Sa kung saan tayo nakatira, dapat meron ka talagang kwento. Para kahit anong question ng iba to sa'yo, masasagot mo. Kaya nga, tama ka din naman sa point mo na meron pang mas malalim or mas may gravitas ng mga personality na pwede niyang sabihin. Hindi naman natin i-invalidate si Catriona Gray kasi she's been a symbol and representation din. Pero, Binibase lang natin dun sa question. sa question. It would have been, impactful. It would have been Yes. better. Parang ganun. Filipino cuisine is gaining popularity worldwide. How do you think promoting Filipino food can help promote the country's cultural identity internationally? So this time it's Miss Pearl of the Orient Philippines 2024 Heritage Ambassador from Pangasinan. That's Patricia. And in Tagalog, ang lutuing Filipino ay sumisikat na sa buong mundo. Sa sa iyong palagay, paano makakatulong ang pagtataguyod ng pagkain Pilipino sa pagtulong at pagkakakilanlan Kailangan. pagkulturan ng bansa sa buong mundo? Philippines is very rich in different cuisines. In each province, we have different foods that we offer. In my home province, we have binagoongan. And from bagoong itself, we have the root of it, which is asin. And asin depicts the diverse culture of Pangasinan. Each grain of salt is different in size, but it shares the same taste.
which represents unity in diversity. And through this, I can promote the cuisines here in the Philippines through digital preservation. And I am going to say that I am proud Filipino and I will. Ayun, so ikaw ano masasabi doon? Naabutan siya ng time. Okay yung tag dito na each time na sasalang dapat ang isang kandidata, dapat maalam siya sa kanyang background, sa kanyang community, sa kanyang story, personal story. Hindi na naman niya nasagot, same as ni fourth runner-up nila. Kasi ang tanong doon is paano nakakatulong yung cuisine natin na para ma-promote yung ano. Hindi yung paano, anong mga gagawin mo para ma-promote yung cuisine na nakakatulong sa kultura. Kundi ang tanong doon is paano nakakatulong yung mga pagkain Pilipino. Diba? Kung ikaw ang sasagot, paano mo siya sasagutin? Mapopromote ng pagkain natin yung pagka-Pilipino natin sa diverse na lasa. Ito ay may mga kwento na mula pa sa kanununuan natin. Yung parang gano'n. Yung parang gano'n siguro na way. Halfway nung nung sagot niya, medyo nasagot na yung ipopromote through digital, pero hindi pa rin yun yung tumpak. Kasi yung question is paano nakakatulong. Hindi kasi may tendency kasi na pag narinig nila yung how, ang dating sa kanila is how would you do? Parang gano'n, di ba? Yung ganun yung nakikita ko. The category is modern challenges and tradition o mga makabagong hamon at tradisyon. In English, in the face of modernization, how can Filipinos balance preserving traditional values and embracing progress? And in Filipino, sa harap ng modernisasyon, paano mababalanse ng mga Pilipino ang pagpapanatili ng mga tradisyonal na pagpapahalaga at pagyakap sa pag-unlad? Bilang isang social media influencer and public figure, naniniwala ako na modernisasyon ay may malaking ambag sa ating kultura ngayon. At kung gagamitin natin ito upang magpalaganap ng iba't ibang impormasyon tungkol sa ating mga kultura, kung gaano kayaman ang ating bansa, naniniwala ako na gumagawa tayo ng isang malaking hakbang. At bilang Miss Pearl of the Orient Philippines, ako ay magiging halintulad ng isang perlas na sisimbolo sa yaman ng kultura, ganda ng ating Pilipinas, at yaman ng ating Pilipinas. Thank you. Wow, perlas. At naniniwala ako na sa lahat, siya ang pinaka-nagustuhan ko yung sagot. Bakit? And mind you, di ba sabi doon sa article na Tagalog, using our Tagalog language, iilan lang sa mga girls ang gumamit. Medyo na-meet yung requirement as per the theme nung pageant. Pero mind you, mahirap din talaga, alam mo yun, yung iniisip mo sa English na salita tapos i-translate mo sa Tagalog. Mahirap din yun. Hindi rin ganun kadali mag-render ng speech sa Tagalog. So, kudos sa kanya din talaga. So, lastly, ito nang naging Q&A performance ni Christian from Pampanga, ang grand winner for Miss Pearl of the Orient Philippines 2024. The Filipino concept of bayanihan involves community, unity, and helping one another. How can we promote this spirit of bayanihan in today's modern society? I will translate it in Filipino. So, ang konsepto ng Pilipino ng bayanihan ay kinapapadooban ng pagkakaisa ng komunidad at pagtulong sa isa't isa. Paano natin maisusulong ang diwa ng bayanihan sa modernong lipunan ngayon? Thank you. I firmly believe that bayanihan is one of the iconic culture and values of Filipinas, and true bayanihan it fosters compassion and empathy. And I believe we can promote this in this time of modern generation if we were able to work hand in hand as one Filipino. Because bayanihan, it is something that defines us identity as one Filipino. And I believe if we were able to have a collaborative effort to one another, we
we can make sure that no Filipinos will be left behind. Thank you. Sino masasabi mo doon? Hindi ko alam kung gaano ka-impactful yung pag-render ng sagot sa Tagalog or ano. Kasi, di ba ang grand winner natin, English Kaya naman nga, siya. English ang sumagot. But what I mean is, ang question kasi, paano mo mapopromote yung bayanihan in our modern age? Sa palagay mo, nasagot niya ba? Hindi, it's a miss din. Kasi parang dinefine niya lang kung ano yung bayanihan. Oo, dinefine niya lang yung bayanihan and yung mga words din na ginamit, I've heard it already from different queens, yung parang no one will be left behind. Tapos, yun nga, ano kasi ang difference ng compassion and empathy? Ano nga? Wala. Ang compassion at empathy ay parehas lang. Pakikiramay. You're putting yourself on other people's shoe. Yun na, dinescribe niya lang kung ano yung bayanihan pero not at all, hindi nasagot kung paano siya mapopromote in our modern time. So kung ikaw, paano ba yung pagbabayanihan? Ikaw ba? As simple as we are living in a digital era, a simple Filipino bayanihan can be seen whenever we have a representative who represents the Philippines internationally. Like if there is voting, as simple as that, makikita mo doon na talagang nagkahaisa yung mga Pilipino para suportahan yung representative ng Pilipinas. Parang ganun. O di kaya, simple bayanihan can be promoted in our modern times through, for example, kung merong bagyo sa Luzon, then let's spread the word kasi let's utilize and maximize the digital platform for awareness. Correct. Kumbaga yun yung parang evolved na form ng bayanihan sa social media. Kasi yun talaga yung pinaka-accessible at saka pinaka-available sa mga Pilipino eh. Unfortunately, from what I've seen, I can agree na ang pinaka-nagbigay talaga ng powerful, for me personally na sagot, ay si Antipolo City. And nagtagalog siya. Yes. Diba? So ginamit niya yung wikang Tagalog, sinunod niya kung ano yung brief na binigay. At saka, tag dito, meron siyang recall doon sa last statement niya about the perlas. This is just our personal opinion. Yun nga, parang hindi masyadong nasunod yung brief. Like, there are other girls na we felt like kasi nag-i-English, may impact na agad. Pero kung iisipin natin ng mabuti, kung ano ba yung thought nung sinabi or is it even giving you the right direction kung ano yung tinatanong? So ayun, so for me siguro I'll treat it like an experimental stage na siguro next year yung mga pagkukulang nila ay mawo-work out, ganyan. So it's something to look forward to, lalong-lalo na yung kanilang pinaka-theme talaga. Thank you so much. At sinamahan niyo kasi ng Jack Reaction. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe it at notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us in the next video. Bye!